Sabi mo, ikaw ay isang bugaw. Gaano kadalas umorder ng mga babae si Pulong? At kung may requirement ba siya sa isang babae at na ino-order? Paminsan lang naman, 4 times pa siya kumuha sa akin kapag tumawag lang yung business partner niya. Bago pa man mangyari ang pambubugbog ni Congressman Pulong Duterte, ay sinabi ng biktima na si Criston John Patria, na hindi siya kontra sa mga Duterte, bagkus ay pro-Duterte umano siya. Aniya, nais lang niyang makamit ang hustisya sa ginawa umano sa kanya ni Davao City 1st District Representative, Paulo Duterte. Itinanggi naman ng PNP, na may kinalaman sila sa release ng naturang viral video ng kongresista. Inihayag ni Philippine National Police Chief General Romel Marbil, na humihingi na sila ng kopya ng CCTV footage, ng pananakit umano ni Pulong Duterte. Anong ginagawa niyo? Actually sir, yung rally nga sa Davao, kanina kausap ko yung director ng ECG natin, na-identify na po natin yung vlogger na nagkakalat po na yan. And we will be filing case. Pina-freeze po natin yung kanyang yung ebidensya, but we'll be filing yung case po. I don't want to name yung tao na ipa-file po namin, but we'll be filing a case dun sa isang tao na nagkalat, na re-ready namin yung bahay ng natin. Identified na sir? Ay, identified po. With name? Yeah, of course, dun sa vlogger po. Kailan sir ang filing na? Ang sabi po ng director ng ECG namin today po, we will be filing case. Sir, balikan ko lang yung kay Alvin. Summer incident kay Paulo Duterte sa Davao. Why was it necessary for the PNP to deny that you have that CCTV footage? Wala pa kaming CCTV right now, no? Kasama po dun sa investigation natin. In fact, ngayon na po kami naglabas ng sinasabi na po namin sa owner po ng CCTV to bring us, to give us to us. Para maging part po ng nating ebidensya. But as of now, wala po kaming holding ng CCTV na yan. Hindi po ba nagsabi na meron kayong CCTV? Wala po. Kaya nga ngayon, yun po yung trabaho po ng CIDG director natin. Sinapi na po natin for the owner to surrender to us. It becomes an evidence po sa sa case po natin. Tapos, meron po, ano po ang participation ng PNP or instructions sa inyo regarding this case? No, wala po. Kasi there's a complainant. Since may complainant, then we have to file a case. Yun lang po yun natin. But for filing case, kailangan po natin ng ebidensya. Kaya po natin winaran po yung video, yung CCTV na coming from the owner, para isabit nila, para maging part ng ebidensya po natin. But as of now, we don't have any holdings po dun sa CCTV po ngayon. Samantala, sa palagay naman ni Vice President Sara Duterte, walang kinalaman ang mga kandidato ni President Bongbong Marcos, kaugnay sa kaso ng kanyang kapatid na si Pulong Duterte. Aniya, ang tanging may kinalaman dito, ay ang Philippine National Police o PNP, at CIDG. Tingin din niya, hindi naman kino-control ng Pangulo ang mga kandidato sa Davao City. Sige lang sa ito about kay Kong Pulong. Do you see any hand of local politics in Davao dito sa pagsasamba sa kanya? Sa tingin mo meron ibang hand dito ang local politics, ma'am? Sa palagay ko wala. Palagay ko walang kinalaman yung mga candidates ni Marcos sa Davao City sa pag-file ng case. This is purely Philippine National Police at CIDG. Kasi hindi naman ang nagkokontrol ng mga candidates ni Pangulong Marcos doon sa Davao City ay hindi naman sila sila ang kinokontrol. Si Nograles, si Alat, si Lopez, si Campos, sila yung kinokontrol ng national at gustong isa yun sa mga strategy ng national na papagsakin yung pamilya namin. I'm sorry, have you seen the video? It's viral already on social media. Have you seen it now? I've seen a portion of the video. Hindi ko nakita yung buong video. At actually, para sa akin, okay ito na lumabas siya bago ang eleksyon para yung mga botante nakakapag-desisyon sila ng maayos kung sino yung pipiliin nila. Kasi balik na naman din tayo dito doon sa aking lecture, no? Voters education ko. So, maganda nang lumabas siya ngayon para nakakapag-desisyon na ang mga botante sino ba talaga ang pipiliin na kandidato.
about it. Pero it's really a political attack. Kahit damaging siya kay Kong Kulong, still okay with you para people will have choice this election? Oh yes, oo. Lahat naman ng atake nila sa amin can be taken care of by lawyers. Yung kay PRD sa ICC, merong mga abogado doon. Yung impeachment ko at mga ibang cases ko na iniimbestigahan nila, merong mga abogado doon. Yung kay Kong Kulong, dahil it's a complaint, meron din abogado na mag-handle. So, yun. Clearly, atake lang talaga siya para sa paninira, and as I said, para pabagsakin yung kalaban nila sa politika. Kaugnay rito, sinagot naman ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na politika umano ang dahilan sa reklamong physical injuries at grave threats na isinampa laban sa kanyang kapatid na si Paulo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tila inuulit lang ng Vice-Presidente ang kanilang dahilan, na pamumulitika lang, ang mga isyong ibinabato sa kanila. Dagdag pa ni Castro, mismong si Congressman Pulong Duterte na rin ang nagsabi, na matagal na ang insidenteng nakuhanan ng video. Ayon kay Pulong, matagal nang nangyari ang nasa video. Nanawagan din si Pulong sa mga botante, at sinabing sila na ang magdesisyon, kung sino ang kanilang ibobotong congressman sa 1st District. Ay sir, magandang gabi po at salamat pinayagan mo akong makadalaw po sa iyo. Sir, okay lang po ba magpakilala po kayo? Ako si Sean Patria, 37 years old, galing ng Davao City. Okay. Sir, ito po ang unang katanungan ko po sa inyo. Ano ba ang pinagmulan ng problemang may nagsasabi na tungkol sa bayad daw sa kinuha nilang babae? Parang na-trigger kasi siya that time, dalawang beses siya na-trigger. Yung una, yung mga bodyguard niya, binigyan niya ng babae, tapos nakulang yung isa. Then after that, na bayad na lahat, parang yung isang babae doon 1K lang binigay. Ganito, 8 PM kami nag-start up to 3 AM. Di ba, medyo mahaba yung oras na naginuman kami, pero binigay sa kanya 1K lang. Doon biglang nag-react yung babae na bakit daw 1K lang yung binigay. Yun. Okay. Then doon nag-start, medyo nagalit siya sa akin siya gumalit, hindi yun sa babae. Okay po. Sir, pangalawang tanong ko po, may mga vlogger ng Duterte Camp na nagsasabi na gawa-gawa lang daw ang video para sirain si Pulong. Kini-question nila yung walang audio. Paano nila masabi na gawa-gawa na hindi man natin yung bar? Then sabay kami that time pumasok ng bar, galing sa bahay galing sa Woodridge to bar. Then yun, sabay kami that up to nalasing siya. Then binugbog niya ako sa baba. Okay. Almost 2 hours niya ako binugbog doon. Buti na lang may CCTV din yun. Pero nakita niya yung CCTV kaya medyo naputol yung CCTV. Opo. Nung time na binugbog po kayo na sinasabi nyo, pinatanggal niya ba yung CCTV? Nung nasa baba na kami, yung parang napansin niya na may CCTV, yun tinanggal, pina-off niya. Opo. Pero after that, 2 hours niya ako binugbog eh. Opo. Paano po kumalat? Sino pong naglabas po nun? Yun nga yung hindi ko na alam eh. Okay po. Tripong katanungan, sabi mo, ikaw ay isang bugaw. Gaano kadalas umorder ng mga babae si Pulong at kung may requirement ba siya sa isang babae na ino-order? Ano po yun? Sabi mo, ikaw ay isang bugaw. Oo. Gaano kadalas umorder ng mga babae
si Pulong at kung may requirement ba siya sa isang babae at na ino-order? Paminsan lang naman na 4 times pa siya kumuha sa akin. Kapag tumawag lang yung business partner niya, dun ko lang siya makikita at makakausap, then mapabibigyan. Okay. Ibig sabihin no, si Pulong, sa kanya lang ba ang babaeng yun? Or meron pa siyang pinagbibigyan na iba o pang regalo? That time, sa kanya isa, then the rest sa bodyguard niya. Pero yung mga sa iba ay yung mga iba, I mean yung sa yung ibang scene namin, mga kaibigan lang yan, mga Chinese, ganon. Ibig sabihin, boss, pag may mga Chinese, binibigyan niya ng babae na nanggagaling din sa inyo. Parang ganon. Opo. Ulitin ko sa rin yung isang katanong. Ano ang mga requirement sa babae? Wala naman, basta lang yung bago, then hindi nila kilala, then yung hindi magulo. Bago? O yung bago, then hindi magulo. Okay, thank you, sir. Number 4 na tanong ko, sir. Bakit hindi sa Davao Police isinampa ang reklamo? Bakit sa DOJ? Kasi, di ba, alam naman natin lahat na yung Davao, hawak, hindi naman sa hawak, sa kanila yung then that time, hopeless ako so yung ko lang, kaya sa DOJ na lang ako lumapit. Opo. Kasi kung sa Davao ako lumapit, baka mamali yung tao na malapitan ko ba, baka maano agad sa kanya. Opo. Ibig sabihin nyo, nababahala ka rin sa seguridad nyo sa Davao. Kasi syempre nga, mayor yung kapatid, siya congressman doon, tapos vice president, at lehitimong taga doon sila. Pero wala naman ako against sa kanila. I mean, kung Duterte din ako, wala akong against sa tatay niya, sa kapatid niya babae. That time lang talaga na ginawa niya sa akin na yung pagbugbog na almost 2 hours. Opo. Then pinalakpan niya yung bar. Okay. Boss, bakit ngayon lang daw inilabas yung video ngayong February pa nangyari? Kaya sinasabi ng Duterte camp na pamumuliti ka lang daw dahil itinaon bago mag-eleksyon. Yung nga sinabi ko kanina, di ba, na kahit kayo nasa posisyon ko, ma-hopeless man talaga kayo, di ba? Na hindi nyo basta-basta na kahit kayo that time mangyari sa inyo yun, di ba, na mag-isip muna man talaga kayo. Opo. Sir, linawin ko po anong taon po ito nangyari, itong sinasabing February pa? This year lang po, noong February 22 kami nagkita. 22? February 22 kami, then till 23 sa 3M. Anong year po ito? Ngayon lang. 2025? Ngayon lang almost 3 months lang Okay. Sa loob ng 3 months, sir, saan po kayo nag-stay? Sa bahay lang, then parang every time na maglabas ako, parang may threat Kaya, may nagkatimba sa inyo na takutin kayo? I-text kayo? Wala naman, kasi makapil ko lang. Okay. Kaya yun, medyo nag-decide na ako na Okay po. Ang katanungan ko, sir, sabi ni Pulong, ipapa-authenticate pa daw nila yung video, duda ata siya na siya kung nasa video. Ano ang masasabi niyo po dito? Wala tayong magawa kung yan lang sabihin niya, pero tingnan nyo naman yung video, di ba, na siya talaga. Kahit tingnan pa natin yung CCTV sa labas, yung pagsabay namin pumasok, pati paglabas niya, alam naman. Opo.